Yes, good afternoon po sa ating mga early viewers, no? At sa ating mga ka-DDS at kababayan, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa ating mga OFW at mga seafarers sa iba't ibang mga bansa. At yung ating mga kababayan na permanent residents na sa kanilang bansang tinutuluyan. No? Good afternoon po, Rap 9. Good afternoon sa inyo. No? So welcome po to Viewpoint sa ating afternoon na ano ba tawag doon? Afternoon session o afternoon part 2, gano'n. Kung ano man, ano. Anyway, ah so ito lalabas lang nito, kababasa ko lang, hindi ko alam kung anong date po nito. It was dated July 16, no? July 16, 2024. So ngayon lang po ito, no? Bago, ha? Ito po ay tungkol dun sa kay Michael Poa, no? Sa DepEd po, no? So matatandaan natin, nag-submit ng resignation si BP Inday, no? Bilang DepEd Secretary no, last June 19. And yung effectivity is July 19, no? So ngayon naman pong araw na ito, no? So 3 days before, 3 days before the effectivity of resignation of BP Inday Sara as DepEd Secretary, here comes Undersecretary Michael Poa. So kung natatandaan nyo, si Michael Poa po, ito yung undersecretary na yung lalaki na medyo long hair, no? Na laging kasama ni BP Sara, no? Anywhere she goes. Pati doon sa budget deliberation sa Congress, kasama niya rin po ito, no? Ito si Michael Poa. Now, ito po ngayong araw na ito, no? Nag-submit po ng resignation si Michael Poa sa Malacanang, no? So, yung reason niya is para mabigyan ng pagkakataon si yung incoming DepEd Secretary Angara, no? Na makapamili nung trusted man niya, no? O alalay niya o bagman niya. Yung kanyang kasi siyempre si Angara ngayon lang naging ano yan sa gabinete, first time yan, so nasanay siya sa Senado, may mga bagman, no? Alam niyo po yung bagman? Yung bagman, ibig sabihin, ito yung tagasilid ng pera, ha? Pag may mga naglalabi sa Senado patungkol sa mga batas, no? Naglalabas siya ng lobby money, no? Nagbibigay. So, sideline yan ng karamihan ng senador. Hindi lahat, no? Pero sideline po yan ng karamihan ng senador na tumatanggap sila ng lobby money. Lalo kung may mga batas silang gagawin o may mga pagdinig na gagawin na maapektuhan yung mga malalaking negosyante, yan, no? Naglalabi po. So, nagbibigay ng lobby money. Diyan nasanay si Angara, no? Ngayon, as DepEd Secretary o bilang isang gabinete, wala na siyang, hindi natin alam kung may bagman pa rin, ano? But anyway, no? The point is, nag-submit na nga po ng resignation si Michael Poa, no? Now, in the next few days, ang papalapit po yung 3 days na lang po kasi yung natitira, no? 3 days na lang, no? May mga susunod pa pong tatlo pa, no? There are POA added the 2 DepEd undersecretaries and 3 assistant secretaries, kasama na po siya, including him, have already submitted their resignation letters. So, hindi lang pala siya yung nag-submit ngayong araw na ito ng resignation letter sa Malacanang. Kung hindi, kasama pa yung 4 pa, no? At itong mga undersecretary na ito sila
Nolasco A. Mempino, Undersecretary for Administration. Sunshine A. Fajardo, Assistant Secretary, Office of the Secretary. Reynold S. Munsayak, Assistant Secretary for Procurement. And Noel T. Baluyan, Assistant Secretary for Administration, no? So makikita natin yung yung galawan, no? Na hindi na rin sila magiging kontento, no? Kasi sabi nga natin, kahit sa sandaling panahon, no? 2 taon din na hinawakan ni BP Inday ang DepEd, no? So itong mga kasama niya na ito, secretaries and assistant secretaries and undersecretaries, bahagi ng mga programang ginawa ng time ni BP Inday, no? So now may bagong instruction si Bonget, no? Si Bonget, may bagong instruction kay Angara. So siyempre iba doon sa program na ginawa naman ni BP Inday, no? So kaya makikita natin kung yung ano bang tawag nun? Yung loyalty nitong mga taong ito, no? Nandoon kay BP Inday, no? So kasi siyempre si BP Inday ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon para ipakita nila yung kanilang galing, yung kanilang karunungan, no? Naging malaya sila, no? So naging malaya po sila. Kaya ganoon na lang yung kanilang pagsunod kay BP Inday, oh. Sabi ni Tresquillion, pwede ipalit sa kanila sina Lenny Castro, Trillanes, De Lima at Ocampo. Ayan, sabi. Yeah, darling, Sassy. Good afternoon to you, ha? Welcome to Viewpoint, ha? Namiss na kita, ha? Sabi mo, pupuntahan mo ko, oh. Nahuli ko din ang live mo. O, hindi naman nawawala yung live ko, eh. Ikaw ang nawawala, eh. Ikaw naman, oh. Diba? Alam mo naman yung time ko, eh. Busy ka lang yata sa iba, eh. Madam Sassy, no? Sabi ni Rafa Tresquillion, good luck sa Pilipinas. But anyway, hindi po natin alam kung sino ngayon na siyempre ang ilalagay ni Angara, no? Kapalit nitong mga taong nagsipag-resign na to. Etong mga nagsipag-resign na to, talagang mauhusay naman, ano? So nakita natin sila nagdi-deliver, no? Ng trabaho na kinakailangan para sa DepEd. So hindi natin alam kung anong i-deliver ng mga magiging tao ni Angara, no? Baka magdi-deliver ng ng pulburon. Busy lagi, Doc. Wow, buti ka pa. Sama mo naman ako diyan sa racket mo, ha? Madam Sassy, sama mo naman ako. Para maging busy din ako. Marami nang galit na galit sa akin dito ng mga LBM, eh. Ngit-ngit na sa tuwing magla-live ako, eh. Ha? Sabi ni Ferd, sana all. Ano? So yan, no? Again, yun yung inaano natin, no? Hindi natin alam kung anong i-deliver, baka nga pulburon. Magdi-deliver ng pulburon sa mga eskwelahan, ano? Yan. So anyway, so ito yung kanyang resignation letter, na ginawa, So 5 sila bale, no? So ito ngayon yung medyo kauna-unahang problema ni Ed Angara. Ni Ed Angara, ni Secretary Angara, no? Ito yung kanyang kung paano niya i-fulfill itong mga tao na ito. But anyway, hindi naman ganun kabigat para sa kanya yon, Kaya lang ang magiging katanungan dito is yung competency nung kanyang ilalagay, no? So I think baka mamaya kilala niyo ba si Cielo Magno? Yan yung tinanggal ng panahon ni Duterte, inalis po yan sa DBM dahil incompetence, no? Sinasabi, abogado yan, no? Kaya lang palpak, no? Pagkatapos ngayon, ang galing-galing,
Tsaka pabago-bago siya ng trend ngayon. Ha? Dati, kinalaban niya ang Duterte, bigla siyang bumangon, binitawan siya ng mga Marcos. Tapos ngayon, mukhang ibinalik siya ng mga Marcos bilang vlogger. Tira na naman siya sa mga Duterte. No? So, yan yung mga diskarte ni Cielo Magno. Kasi nagpapapansin siya nung una na hopefully ang tinatarget nga niya makabalik siya and DepEd yung kanyang tinatarget. Ano? Sabi ni Madam Sassy, yan mo na Dok. Nakakarma na sila. Tinatawanan lang naman natin. Ano? Binabantayan ng trolls ang live mo, sabi naman ni Mi, no? Welcome po dito sa ating viewpoint, ano? Welcome, no? So, ang ginagawa nila ngayon, no? Ito nga baka si Cielo nagpapabango, no? Tinitira niya sa Duterte ngayon. O siguro parang si Trillanes na yung ginagawa niyang style, ano? Kasi nga siguro nalaman niya na rin ito na kailangan ni ng tao, mga undersecretary, doon siya galing dati sa ganung klase ng posisyon, si Cielo Magno, no? Kaya lang natanggal nga lang siya dahil actually sabi nga part is parang incompetence yung inilagay lang sa kanya, no? Na reason kaya sa inalis. Pero there is something more behind that, no? Kaya lang hindi na tayo interesado alamin pa kung ano pa yan dahil wala naman tayong ipapakinabang kay Cielo Magno. But anyway, nabanggit ko lang naman kasi nga mangangailangan si Angara ng mga tao kapalit nitong 5. So, hindi natin alam kung sino-sinong ipapalit niya, no? Sabi nga ni Triskel yung kangina. Yan. Si Lenny, si Trililing, no? Si Dilima, no? Baka sakaling pwedeng ipalit, sabi ni Triskel yun, ano? So, ano kaya mangyayari kapag ito ang pinaglalalagay dyan sa DepEd Secretary, ano? Sigurado magiging legal ang droga sa mga state universities, no? Pagka iyan ng mga nailagay na yan, tapos magkakaiba-iba na yung mga definition ng mga salita na gagamitin, no? Pati yung mathematics maapektuhan. Sipin mo, 4 times 40, 1,600. So, walang mangyayari sa mathematics natin, hindi sa mga eskwelahan kapag kaganyan. Ano? But anyway, so ngayon, ito nga, ang sabi ni POA, hinihintay pa niya, no? Kasi may ilang araw pa no? Bukod dun sa siyempre ano na yan ang isinabmit nila POA at yung mga kasama niya na nag-resign, ano po ito, ang tawag nito, irrevocable, no? So usually kapag ganyan ang sinasubmit na ganyan yung klase, yung wordings na nakalagay doon, no? Mr. President, no? I am rendering or I am tendering my irrevocable resignation as ganito, bibigay na yung position nila and everything, ano? And this will be effective, meron yung iba immediately, no? Yung kay Inday Sara is in 30 days para na sa ganon magkaroon nga naman ng mas magandang transition kasi ayaw naman ni Inday Sara na yung kanyang nasimulan ng mga programa bigla na lang magkawindang-windang, no? So ngayon, kung papalitan man yun, wala naman siyang magagawa doon. Pero dumaan siya doon sa mas maganda at tamang proseso nung transition period, no? Binigyan niya ng pagkakataon, di ba? YT Showbiz Chica Doro, thank you for following my live. Welcome to Viewpoint, okay? So, yan yung balita lang ngayon ito, balita no? Tapos yung magiging ni Angara, yung iiwanang pwesto ni Angara sa Senado, according to the COMELEC, will be remain vacant. So kagaya nung nangyari kay Dilima, no? Nung kinuha siya, inaresto siya sa Senado at kinulong, yung position niya is nanatiling vacant yon hanggang sa natapos yung termino o dumating doon sa punto ng eleksyon. So the same thing itong kay Angara, no?
mananatili din na bakante yung kanyang position, no? At ang tawag nito, itong position niya na ito, wala namang magpifill. Kasi sa Senado po, no, wala po yung designated survivor. yun ang isang dun sa po natin mga ka-DDS, sa Senado at sa Kongreso wala pong anong tawag nito, walang designated survivor, no? Hindi kagaya sa president, meron na naka-assign kung sino yung mga papalit, no? Kaya lang sa Kongreso, supposedly wala rin talaga, no? Kaya lang dahil sa gahaman nga itong si Martin Romualdez sa pwesto at marami namang sip-sip kay Martin Romualdez, no? Yung namatay na kongresista si Congressman Barsaga, yung Chuhin. Chuhin ni Nino Barsaga 'yon, no? Pero yun yung Barsagang matino. Si Nino talagang problem child yan. Simula pa nung maliit daw, no? Problema na yan si Nino, So, nung mamatay yun si Congressman Barsaga, dahil wala nga namang papalit, dahil wala naman sa batas kung na pwedeng pumalit yung kamag-anak o whatever. So, itong mga kongresista na sip-sip kay Martin Romualdez, gumawa ng isang resolution, no, appointing Martin Romualdez, no, bilang caretaker nung distrito ni Congressman Barsaga. Tapos siya naman, kunwari, pakitang gilas, no, masaya ako na ako ang magiging caretaker, ganito. Alam niyo naman pag nagsalita si si Romualdez Rice, ibang klase, no? Hindi siya kahindik-hindik. Ayan, di ba? Doc, sabi ni Treskel, Doc, gising na naman yung mga fans mong mga LBF. Oo nga kasi sweldo lang yan, bagong sweldo lang yan kahapon, no? Talagang nagkumahog sila kahapon dito sa live ko, no? Para makakota, no? So ngayon, start na naman sila para naman in preparation for katapusan, no? Yan yung kanilang diskarte, no? Sabi ni First, lalaban tayo. O ayan, no? So anyway, so yan yung kaganapan, no? Sabi ko nga, sayang ito yung DepEd, no? At maganda sana yung takbo, no? At ang problema, siyempre, dala na rin ng pressure ng politika, no? At yun nga, nakikita ni Inday Sara na ginugurgur na siya, no? At wala sinuman at kahit ang Pangulo na nagtatanggol sa kanya. Bagamat bahagi siya ng gabinete, pinababayaan lang, no? Kasi nga, mas mahalaga yung dugo kaysa kay Duterte. Dahil sabi nga natin kanina umaga, Duterte lang ang bumabasag o ang kayang bumasag sa dinastiya nitong 6 na pamilya na nagpapaikot ng politika dito sa ating bansa. So kaya para makakilos ng mabuti si Inday Sara, nag-resign na lang. Which is very good, no? Kasi marami tayong natuwa, no? Marami ang natuwa doon sa ginawa niya na yan. Ngayon, kasunod niya na itong mga nag-resign na rin 3 days before, no, nag-submit na ng resignation itong 5. So, asahan natin, no, na itong 5 na to, magiging bahagi, magiging bahagi ng tawag nito, ng mga activities ni Inday Sara sa labas, no? Kung hindi ba sila ma-hire, ma-absorb sa Office of the Vice President, merong mga gagawin itong mga bagay na ito privately, no? Privately. Meron po silang mga
magiging assignment. Sigurado po yan, ano? Sigurado tayo dyan. Kasi hindi pa babayaan po ni Inday Sara yan, no? Yung isa kasi sa gustong mangyari ni Marcos, no? Yung K-12 program, no? Ano daw, no? Hindi naman nakapagpa-improve ng employability. Actually, ito yung ginawa ni Inday Sara, no? The reason, no, yung program niya, ito hindi kasi alam nung marami, lalo na yung mga LBM, no? Yung program po na ginawa ni Inday Sara sa DepEd, dahil nakita niya itong K-12 na ang tawag nito, nagiging incompetent o walang improvement, no? Yung idiniliver na dahilan nung dating DepEd Secretary during the time of Pinoy, no? Na ginagawa niyang pattern yung sa Amerika na kung saan after ng K-12 may nakukuhang trabaho, no? So doon niya kinuha yung kanyang dahilan without realizing the actual status ng economy sa Pilipinas, no? Yung sa kanya mema lang, may magawa lang siya. Bago matapos yung termino, meron siyang legacy. And what is that legacy? Itong K-12. No? At yung mga makadilawan nung araw na sipsip kay Pinoy, pabor na pabor. No? Maganda daw, maganda. O ngayon, anong nangyari? After 5 years, kasi ang batas po natin, kapag ginawa ngayon, meron po yung parang trial period. No? O yung probationary period ng 5 years. And after 5 years, i-re-evaluate po yan. No? And now, during the time of Pinoy, during the time of FPRRD, na-evaluate na po yan. No? At pinatatanggal na nga yan. Pinapaalis na. Yung batas na yan, pinapapalitan na yan. Kasi nga, hindi naman siya nagbunga ng maganda. Totally, yung general effect niya sa mga bata, no, is pinahaba lang yung agony, no? Pinahaba lang yung sakripisyo ng mga estudyante ng 2 taon pa. Na imbis na first year college na sila, second year college na, nasa high school pa rin dahil sa batas na to ng K-12. At ang isa pa yun, noon pa po yan, nagsubmit, kasama po ang inyong lingkod sa nagsubmit ng petition dyan, na itong batas ng K-12 kasi nito, dagdag pahirap sa mga magulang. No? Dagdag pasakit, pasanin, sa gastusin. Kasi imbis na gumagastos na pong magulang para first year college na yung anak, gagastusan mo pa para sa ng 2 taon para sa grade 11 and grade 12, no? Tapos ang nakalagay doon sa batas, isa-subsidize daw ng gobyerno, no? Pero ang nangyari, nagkaroon ng conspiracy between the government ni Pinoy at yung mga eskwelahan, no? Yung mga universities, in particular yung private, na kung saan meron ng subsidy tapos naniningil pa uli yung private schools, kagaya po sa amin. Yung anak ko nagganyan din, di ang tagal-tagal ng aral niya. Imbis na dapat graduate na siya ngayon, hindi pa rin. Ngayon pa lang siya, naka-second year pa lang sa college. No? So, ang laki ng ginastos, isipin nyo, yung may 20,000 o 25,000 na naka-allocate sa bawat estudyante sa private school, plus nagbabayad pa po ako ng 30,000, 35,000. So, imagine niyo grade 11, 25 plus 35, 60,000 pesos. Oh. So napakalaki po yan, per year yan. Kasi ilang semester po yan. No? Yung ganun ang ginawa nila pag nasa private school ka.
Yung school na pasukan ng anak ko, itong Fatima, Our Lady of Fatima University, ito po talaga, money maker po talaga yung eskwelahan na yan, no? Oh, although sabihin natin, okay naman yung turo, kaya lang talaga ang money maker po, no? Money is their priority. Education is secondary. So, ganyan po sa Fatima, no? Pero ilan na yung kapatid kong nurse dyan nag-graduate, no? Yung anak niya na pamangkin ko naman dyan din nag-graduate ng medical technology. So, yung anak kong babae dyan din nag-aral ng commerce, no? Accounting. And then ito ngayon yung bunso ko, kumukuha naman ng culinary management dyan din, no? So, kasi ito yung malapit po sa amin, no? Malapit sa amin dito sa Bulacan, no? So anyway, nasabi nga natin, ito yung gusto niyang ito yung ginawang project ni Inday Sara, no? Na ma-enhance yung mga estudyante, no? At itong K-12, no? Idinikit po yan ni Inday Sara, no? O itinapat niya doon sa mga company. Tandaan po ninyo yung mga pribadong kumpanya, no? Gumawa po ng agreement o pumasok sa isang agreement si Inday Sara sa mga pribadong company, no? Para dito sa yung employability ng mga graduate ng grade 12 o senior high. Ito yung programa niyang ginawa na hindi naman kasi binabalita yan dahil ayaw nga ipabalita ng Malacanang, no? Kasi ang gustong mangyari ng Malacanang, walang malaman sa mga ginagawang programa ni Inday Sara para mapalabas nila na ineffective, no? Bahagi po ng kampanya ng administrasyon at ng Kongreso ni Tambaloslos, no? Na sirain si Inday Sara. So bahagi po 'yan. Kaya walang nagre-report niya na kahit yung mga mainstream media, kita ninyo. Basta't mga katarantaduhan, kapalpakan, yan po ang inire-report ng media natin ngayon, ng mainstream media. Yung mga kasinungalingan ng gobyerno, inire-report nila. Pero yung magagandang gawa ng ibang mga ahensya, hindi nila inire-report yan. Kagaya dito sa DepEd kay Inday Sara, no? Po sila diyan, naka-concentrate, naka-focus itong media, no, dahil hawak nga ng gobyerno na to, naka-focus para sirain yung imahe ni Inday Sara. Diyan sila naka-focus. Kaya yung mga programang ginagawa ni Inday Sara, hindi siya ganun kapopular sa atin. Hindi nakikita, no? Pero ang totoo po niyan, ito nga ang problemang nakita na ni Inday, no? Na yung employability ng mga graduates ng K-12, no? O yung senior high natin. So kaya ang ginawa ni Inday dyan, itinap niya yan doon sa mga private companies para ma-assure na kapag graduate nitong mga estudyante ng grade 12 o ng senior high, no, madadali silang makapasok, no? Bahagi pa nito yung sa TESDA, no? So ngayon naka-align na yung mga gagraduate. O kasi sa itong program na itong senior high, may dalawa po kasi yan, 'di ba? STEM tsaka hindi ko alam kung ano yung isa, nakalimutan ko, no? Yung sa arts, tapos meron naman yung science and technology, no? Meron naman sa agriculture, no? So magkakahiwalay yan, pero hinati nila sa dalawang categories. So ngayon, base doon, nakipag-ugnayan yan si Inday Sara sa TESDA, no? Para maisama, no? Maisama yung part nung schooling ng senior high, mag-undergo o merong bahagi na kukuha ng unit sa TESDA, no? Para nang sa ganun, makakuha sila ng kahit NC2. No? Kasi itong NC2 po ng TESDA na ito, pagka nagkaroon ka na ng certificate nito, no? Ibig sabihin, pag naipasa mo, pwede ka nang magturo.
Pag meron pong NC2, pwede na kayong magturo. It's either sa mga livelihood center, no? So madali nang kumita. And at the same time, kapag ka may hawak ng NC2 yung graduate, pwede na rin po ito mag-apply abroad, no? Isa na po ito sa requirement kasi ngayon sa international market. Sa labor po kapag NC2 ka, lalo sa mga welding, no? Kapag may NC2 ka, tapos mag-a-apply ka as welder at dumaan ka ng training sa TESDA, madali kang makuha. So yan po yung ginawang ang tawag nito, program ni Inday, no? Na hindi naman ibinabalita dahil ayaw ngang ipabalita, no? Alam ng media yan, pero pinipigilan sila. Pinipigilan sila dahil lalong sisikat si Inday lalong sisikat. So ito yung ayaw niyang masira. Kaya lang, at least yung instruction ni Marcos, no, dahil inireport nga sa kanya, siyempre siya yung presidente, no? Ito ngayon yung ginamit niya at pinapaasikaso niya kay Angara, no, na maituloy, maiayos itong employability ng mga graduates ng K-12. So yan ang kasama dyan. Tapos isa pa, no, kung hindi naman maiaayos, kasi ito nga yung dilema niyan no. Sabi ko nga nung panahon ni Tatay Diggs, pina-abolish na yung K-12, no? Dahil nga sa maraming reason, no? So sabi ni Jane S, ang media doc ayaw sa mga Duterte. Yes. Wala tayong magagawa kasi bayaran po talaga sila, no? Nasanay po ang media na magmula kay Cory Aquino, no? Pinapalamon na sila ng pera ng bayan. Diyan po nasanay ang media. Mula nung maupo si Cory Aquino, no? Diyan po nagkaroon ng kung tawagin natin envelopmental journalism, no? Na yung mga journalist magsusulat ng maganda, bigay kang envelope. Ganyan po yung gawa nila. Diyan sila nasanay. Nonoy, good PM sir. Salamat, naabutan kita. Okay. Good afternoon din to you, Nonoy. At welcome to Viewpoint. Ano po? So yan, no? Yan yung dapat na ginawa na nung time ni Pinoy, ay ni FERRD, na inabolish na sana itong K-12. No? Kaya tinutulan lang po ito. At ang tumutol dito, syempre, yung mga politiko na nakasuporta sa Dilawan. Kasi batas nila yan Sila ang nag-sponsor niyan, mga yellows no? Pero kahit nakikita nila na walang-wala talaga, sige pa rin sila, no? So ayaw nilang masira yung legacy ng mga bungog, ng mga bungol, o yung abnoy kung tawag. Abnoy ang tawag nila di ba? Yun, no? So ngayon, ang sabi naman ni Angara dito, kung sakali mang, kasi ang tanong is it possible for you to abolish the K-12, no? Sagot naman ni Angara, dapat masunod daw yung batas, no? Pero nakalagay na nga sa batas, tapos na yung 5 years no? Tapos na yung 5 years, alam naman ni Angara yon. Kaya lang, dahil si Angara ay isa ring Dilawan, kaya hindi rin siya makapagdesisyon na tatanggalin ito o hindi, no? So anyway, yun yung kanilang diskarte na ni Angara kasi yan lalo yung pagdating ng 20, di ba? Pag-upo niya, magkakaroon naman ng People's Zona. Yun, no? Aquarius Noibi, good PM din po sa inyo. Good afternoon sa inyo. Welcome to Viewpoint. Ano po? So, again, ang tawag nito, ibibigay na lang natin sa kanila yung, maghihintay tayo kung ano yung possible. Anyway, kasi 3 days pa no? Inano ko lang sa inyo kasi nga,
ayun, kapapasok lang ng news na ano yung itong mga undersecretaries saka assistant secretaries ni Inday nag-submit na rin ng resignation, no? Okay? Now next, no? Isa po dun sa mainit na pinag-uusapan, ano? Yung sa tourism, nabalitaan nyo na siguro yun, ano? So marami na rin nag-content ng mga ano kagad, ng mga DDS, no? Kasama na si Coco Loco, lagi siyang ano diyan, updated no? Tayo naman, hindi naman tayo kasi basta didepende kagad ng ano, kailangan mag-aaral muna tayo. Nagbabasa-basa muna tayo. Okay? Sabi niya, tuloy ba yung sabi ni George Method today? Tuloy ba yung sa Luneta July 20? Yan po yung isang pinunan natin yan ng isang araw. Wala pong Luneta. Sir George. Meron kasing, di ba binanggit ko na sa inyo, meron kasing isang vlogger sa YouTube, no? Na para dumami lang yung kanyang views at followers, yung mga likers, no? Bumanggit siya ng venue na magkakaroon daw yung Luneta, no? Sinabi niya, binanggit ko dito yung sa live Hindi lang natin pinagtuunan ng pansin. But ito, buti may nagtanong, no? Kasi hindi ko alam kung anong utak meron yung vlogger na yon, no? Hindi ko lang natandaan yung pangalan niya Sa halip na hindi siya nag-iisip Sabihin natin maka-DDS yun. Pero I don't care. Alam niyo naman yung ating policy dito sa live ko. Wala tayong pakialam kung DDS man yan o LBM. Kung DDS man yan, basta may mabubutas tayo dyan na hindi maganda yung kanyang intensyon o yung kanyang ginagawa, pinupuna po natin. Alam nyo naman yan, di po ba? No? Kahit yan nag-umpisa tayo nung kay Bato. Nakita nyo naman yung kay Bato na pinuna natin ang pinuna. No? So, ito, yung sinasabi ko na yan, no, yung tinatanong sa July 20, yan po hindi po totoo yung sa Luneta na yan. Yan po gawa-gawa lang ng vlogger na yan. Ina-assume niya. Nakalagay dun sa kanyang yung ganito, yung parang drawing sa likod no? Na matutuloy kaya sa Luneta, yung ganon ang dating niya. So very insinuative yung kanyang ginagawang vlogging. No? Which is napakaliwanag, walang inilalabas kung saang lugar. Wala. Pati nga oras wala binanggit ko na sa inyo yung ka-DDS, no? Kaya hindi po lahat ng vlogger dapat yung pinaniniwalaan. Kasi hindi porke DDS vlogger yan, i-guide na kayo sa tama niyan. Yung iba dyan, ginagamit lang, nakikisaw-saw lang dito sa mga Duterte para dumami lang yung kanilang likes at kumita sila ng malaki sa YouTube. Wendelina, yes, good afternoon to you, madam. Thank you for joining and welcome to Viewpoint. So, yan yung isang pangit dun sa iba nating mga ka-DDS, no? Ginagamit nila itong sitwasyon, ginagamit nila itong mga personalidad ng mga Duterte para sa sarili nilang kapakinabangan. Tapos mini-misinformed nila ang tao. No? Bakit ko sinabing misinformed? Binanggit niya kagad yung Luneta. Wala namang binabanggit na Luneta. Wala ngang venue kung saan Naka-open pa yan. Kasi kaya iniiwasan niya na magsabi ng venue dahil baka nga gawin yung panggugurgur na ginawa dito sa amin sa Bulacan, sa Bustos, yung ginawa sa Dumaguete City, yung ginawa sa Tacloban City. So itong vlogger na ito, basta may masabi lang din ito, no? Dumami lang yung likes niya. Kasi after niya sabihin niya na matutuloy kaya dito, yung mga opinion ninyo, mag-comment kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, i-share na rin ninyo. Kasi doon kikita doon kikita pag sa YouTube hindi tayo gumagawa ng ganun. Meron akong YouTube channel, nagmamakaawa pa nga ako sa inyo, di ba? Nakikiusap ako na pakisuporta nyo rin kung paano kayo sumuporta dito sa live ko.
Pero hindi ako nagsasalita dito sa live ko ng mga ganong klase na mga propaganda. Kasi bakit ko, ako nga, DDS ako eh. Ba't ko ilalagay ngayon yung sa alanganin itong mga programa na ginagawa nitong mga sinusuportahan ko? Tayo, halimbawa, mga ka-DDS. Diba? Bakit tayo gagawa ng bagay na ikakapahamak nitong mga taong sinusuportahan natin? Gusto nga natin makalusot eh. Diba? Gusto nga natin na mabago na itong administrasyon na ito. O pagkatapos, gagawa ka ng isang vlog na magsisilbing dahilan para namang gurgurin, para harangin, para pigilan. Diba? So, hindi tama yun eh. Sabi niya, Doc, buhay na naman, dakila mong basher. Yeah. Kangina pa yung mga yan. Diba kasi sweldo nga lang, no? Sabi ni Jane S. Na-like ko nga yata yung Doc. Siya lang ang may sabi niyan. Tama kayo. Correct. Wala pong ibang nagsasabing vlogger. Isipin nyo, andyan dyan yung sinasabi, di ba yung tatlong vlogger na nag-ano sa SMNI? Si Banat Bay, sino pa? Sino yun? Si Coach, ano yung isa? Basta may coach eh, no? Tapos yung isa, yung Mataba. Tapos andyan sila Waray, andyan si Chinito, andyan sila Coco Locoy, andyan sila Sas, andyan si Joey De Bebre, andyan si Maharlika mismo. Alam mo, sa dami po ng nagbablog at sa dami ng ganitong kagaya ko ng mga TikTokers na nagla-live, ng mga DDS, walang bumabanggit ng lugar. Tanging itong vlogger lang na ito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, lintik na vlogger na yan. Sana nga makarating sa kanya eh. Nag-comment ako doon sa YouTube niya. Bakit bumabanggit ka ng lugar na wala namang specific na lugar? Bakit ginagamit mo yung luneta? Para lang makagain ka ng ano. Ginanong ko siya doon. Yung pong vlogger na yun, tandaan ninyo kung madadaan sa mga ito sa page ninyo, no? Wag nyo pong paniniwalaan yun. No? Inilalagay niya sa alanganin, no? Itong mga sinusuportahan natin. Itong programa na ito ng TOPS. Itong anong tawag nito? Tayo binibigyan natin ng pagpapahalaga itong People's Zone no? Tapos itong vlogger na to, para lang sa pansarili niyang kapakanan, ididiskarel niya. Hindi po tama yung ganun. Mali yun. Gagamitin mo yung sitwasyon, gagamitin mo yung DDS para sa sarili mo, tapos ididiskarel mo. Diba? So kaya po, yung nagtanong na yung George, huwag po kayong maniwala dyan. Wala pong inilalabas kung saang lugar gagawin yung People's Zone sa July 20. Wala pong lugar yan. Dahil i-announce pa lang po yung lugar o yung location doon mismo sa araw ng July 20. Doon mismo. At yung oras din, wala rin yung oras na yun. Walang nilalagay. Kita nyo yung diskarte ng vlogger na yun. Mag-comment po kayo, mag-comment. Nag-a-attract siya ng audience. Kasi bibilangin ni YouTube yun diba? So, dadami yung pera niya. Diba? Yun yung sinasabi natin Kaya, huwag po kayong maniniwala dun sa vlogger na yun. Hanggat maaari, iwasan nyo na yung vlogger na yun. Kung nakasubscribe kayo dun sa vlogger na yun, i-unsubscribe na po ninyo. Dahil yan, ililigaw kayo, ipapahamak pa kayo. Baka mamaya, magpunta kayo dun. Tapos wala naman pala dun, hindi pala dun. O di nag-aksaya kayo ng pagod, nag-aksaya kayo ng pera. Di po ba? Kaya nga nung time na in-announce ko dito yan, actually, bahagi yan ng ating prediction dito nung in-announce ko yan, sabi ko pa nga na
magsipag-ready. Di ba? Tapos para makatulong tayo, kung hindi tayo makakapunta, may social media naman. So, we will go doon sa mga live broadcasting nila sa YouTube, sa Facebook, tsaka dito sa TikTok. Oh. Tapos, isi-share lang natin. Sa ganung paraan, makakatulong po tayo. Ha? Mai-share natin. Clipper 171. Okay, good afternoon din sa iyo, no? Thank you for joining and welcome to Viewpoint. No? Huwag po kayong maniniwala dun sa ano na 'yon, sa vlogger na 'yon, ha? Nanggagamit lang 'yon, no? Babae yung vlogger, hindi lalaki po. Rap 9. Lalaki yung vlogger. Oh, lalaki 'yon. Ha? Nakikisawsaw. Ha? Nakikisawsaw sa kasikatan. Nakikita niya kasi maraming supporter ang mga Duterte. Nakita niya yan sa mga rally. So, he's trying to get the opportunity or to grab the opportunity for his own gain. Ganun ang ginagawa niya. Samantalang tayo dito, supporter tayo, pero hindi ako nagpapapansin. Hindi tayo nagpapapansin sa marami. Kung sino lang yung darating dito sa live natin na magpa-follow sa atin, o yun lang, di salamat. Di ba? Hindi tayo nagpapapansin. Hindi kagaya nitong yung vlogger na yun. Masyado kung sobra kong magpapansin. Talagang nanggagamit halata. No? Kaya kung madadaan po sa inyo yan, wag nyo nang pansinin. At kung nakasubscribe naman po kayo, kung sino man sa inyo ang nakasubscribe sa vlogger na yan, dahil hindi ko kilala i-unsubscribe na po ninyo. No? So yun, i-unsubscribe po ninyo yan. No? So wala pong ganyang araw na lugar na ibinibigay. No? Kung sabihin natin sa Luneta man, hindi pa po natin alap yan eh. Hindi tayo pwedeng magbigay ng katiyakan doon sa ating mga taga-subaybay. Dahil magmumukhang tanga yung ating mga taga-subaybay. Yan po, yan ang iniiwasan ko eh. Diba? Nagtuturo nga tayo dito para madagdagan yung kaalaman natin. Pagkatapos gagawin nating tanga. Hindi natin naging ugali yan. Di bali na yung mga LBM. Ang mga LBM, hindi na kailangan mag-effort ang sinuman para gawing tanga itong mga LBM na to. Hindi mo kailangan ng effort dyan. Para gawin mo silang tanga, hindi mo kailangan mag-aksaya ng panahon. No? Wala na, bit na nila yan eh. Dala-dala nila yan mula sa bahay, papalabas ng bahay, kung sila pumunta, dala na nila yan eh. Di ba? So wala tayong walang dyan. Walang masasabitan, no? So wala pa pong pangalan yan, ha? So, iyan ang iiwasan natin. Ano po, yung magsasalita tayo, basta kung ano lang po yung ina-announce nila, doon lang ho tayo. No? Huwag na tayong lalagpas. Susan Bertiz, thank you for following my live. Welcome to Viewpoint. Ano po? No? So, yan. Then again, no? So, inaano natin, yung sunod natin topic, at least malinaw po sana sa atin lahat yan. Paalala na rin sa inyo. Nabanggit ko na yan, kaya lang hindi lang ako nagsalita ng masyadong mahaba roon. No? So ngayon lang, dahil ito may naapektuhan na tao, no? Na umaasa. Sipin nyo, papaasahin nyo yung tao sa wala. Wala naman binanggit pa ko ng lugar. So kawawa naman yung si Mang George. No? Kapag kaganon, umaasa siya. No? So anyway, so let's go to our next topic. Ano po? So kanina nabanggit natin yung binanggit ko na sa inyo yung patungkol dun sa yung project ng tourism o Department of Tourism, no? So siguro last month siguro 'yun, no? If I'm not mistaken, no? And if my recollection is correct. Hindi ko lang alam kung anong araw pero last month, no? Binanggit ko na sa inyo yon, no? Na humingi si Lisa Araneta Marcos ng 18 billion pesos sa Kongreso para daw i-promote itong Department of Tourism o yung tourism sa Pilipinas.
Kasi, di ba, diniscuss natin yan na bagsak until now. Kakaunti ang turistang pumasok sa atin. No? So, dahil nga dyan sa yung tension, dyan sa South China Sea, no? Malaki ang epekto. So, ngayon, sabi niya, para daw ma-promote. So, now, eto ngayon, lumabas yung kanilang I think June pa to no? Pero itong report na to is actually nung nakaraan pa inayos nila nung nakaraan, ngayon lang pumutok, no? Na yung kapalpakan, no? Yung kapalpakan ng Department of Tourism na kung saan ipinromote nila yung Benguet, yung rice terraces sa Banawe o yung Banawe rice terraces, which is once became the 8 wonders of the world. No? Yung rice terraces, kinilala po yan sa buong daigdig bilang pangwalo, no? Pangwalong kakaibang senaryo, wonders nga no? Kakaibang lugar, no? Sa buong mundo. Dahil yung pagkakagawa ng rice terraces, man-made po yan Yung mga Ifugao ang gumawa niyan, no? At yung mga Ifugao ay isang tribo, no? Tribo ng Ifugao. Ang ginawa ng Department of Tourism, ipinromote nila yung rice terraces at ang inilagay nila, no? Benguet. So, diyan po nagkaroon ng problema. Tapos nagsisisihan ngayon itong DOT o yung Department of Tourism tsaka yung kanilang binayaran na agency para gumawa ng buong advertisement, no? Para i-promote ang tourism sa Pilipinas. O yung DDB, no? Yun yung pangalan nung tawag nito, nung agency, nung company. Yung advertising company, DDB, no? Yan itong campaign na ito, nilaunch nila ito noong June 27. Last month lang. Tapos hindi lang po 'yun, no? So ayun, nakita natin, no? Bukod sa binago nila, inilipat nila yung Banawe rice terraces from Ifugao to Benguet. Wala pong rice terraces sa Benguet. So halata na itong gumawa na ito, itong tawag nito, itong agency na ito. At yung kanyang mga tao, hindi pa nakarating doon sa Benguet at hindi pa rin nakarating sa Ifugao. Kaya hindi niya alam kung ano yung Ifugao at ano yung Benguet. Ang nasa Benguet po, walang palayan sa Benguet, wala po. Ang nasa Benguet province po, gulay. Yung mga gulay natin, yan ang nasa Benguet. Yung mga strawberries natin, yan ang nasa Benguet. No? Ang tawag sa mga gulay na yan, highland vegetables. Ito yung mga vegetable na mas madaling lumaki sa malamig na lugar. Kaya ang tawag diyan highland. Highland vegetables. Ayan yung mga wombok. Alam ba yung wombok, mga ka-DDS? O yung mga taga Baguio, taga Benguet, taga Ifugao. Sila makakaalam ng wombok. Ang wombok po, ito po yung tinatawag na Pechay Baguio. Ang nagpangalan po ng Pechay Baguio na yan, ito pong mga reporter. Pero wala pong Pechay Baguio. Wala pong Pechay Baguio. Ang tawag po doon, wombok. Kaya lang, itong mga reporter, nagdudunong-dunungan.
Ha? Marami po yan, lalahatin ko na yan. Oh. Noong pa ho yan panahon pa namin yan Oh. Eh ako nag-survey na po ako diyan sa Benguet Andiyan dyan, yung La Trinidad. No? Yung La Trinidad, Benguet po yan. Yung Baguio, Benguet din po yan. Bahagi po, Benguet, yung Baguio, Benguet Province. La Trinidad, Benguet Province. Kaya lang sa Baguio, wala pong taniman ng gulay. Ha? Kaya mali, tulay lang po pagitan yan Mga 100 meters yata yan, 150 meters na tulay. Oh, pagtawid mo sa tulay na yun, galing kang Baguio, pagtawid mo sa tulay, La Trinidad na. So parang dito sa Pangasinan, tulay lang din ang pagitan, mga 100 meters lang siguro yun. Galing ka ng Rosales, pagtawid mo, Villasis na. So ganun din po dun sa taas sa may Benguet. Pagpasok mo ng Baguio, dadaan ka ng tulay, paglagpas mo ng tulay, Benguet na. Ha? At doon, doon yung trading post kung tawagin, yung La Trinidad Trading Post, na kung saan yung mga gulay na napuproduce sa Benguet, diyan po dinadala sa La Trinidad. No? Yung malalayo pa yung pinanggalingan niya, no? Ang mga taniman po dyan sa Benguet, nandiyan dyan po yung atok, no? Bugyas. Oh. Yan yung atok, yan po yung pinakamataas na lugar na kung saan laging yung kung matatandaan ninyo o kung nabalitaan nyo na yung mga nasisirang gulay na dahil nababalot ng yelo, nag-i-snow. O dyan po yan sa atok, Benguet. O. Pati yung mga roses po natin na ibinababa dito sa may Metro Manila. No? Yung mga bulaklak, nandiyan din po sa nasa atok marami. So walang rice terraces sa Benguet. Wala po. So yan yung kinorek, no? So kaya nakakahiya, no? Actually hindi pa 'yon. Hindi pa doon natatapos 'yon. Na? Ang ginawa pa nitong DDB na to, no, na contractor ng Department of Tourism. Gumawa sila ng video, kumuha sila ng video sa ibang bansa. I think kung hindi Morocco, meron pa isang island hindi naman sa Hawaii. No? Pero isang island siya na parang Malaburakay ang dating. No? So inano nila yan. Anong tawag nito? Kinuha nila yung video. May naka-ready na pong video. Nag-search sila at nakita nila itong video na ito. No? Ganito katamad itong kinuha nila. Imbis na sila yung gumawa ng effort. Na pumunta. Kasi milyon po ang ibinayad dito ng ginastos ng taong bayan. Sabi ko nga, nanghingi ng 18 billion si Lisa Araneta sa Kongreso para lang dito. Para lang i-promote. So try to imagine 18 billion. Tapos palpak yung ginawa mo, pinagawa mong advertisement. At yung departamento mismo, ang malaki ang pagkukulang. Kasi hindi nila chinek yung ginawa nitong kontrata nilang advertising agency. So basta nagbayad lang sila, kumita na rin sila doon. Kaya ganun, wala nang tanong-tanong. So nalulustay, again, ang bottom line dito, nilulustay sa walang kapararakan at mga palpak na proyekto yung pera ng taong bayan. Kaya walang pumapasok Dahil nakikita sa international community kung paano manloko itong administrasyon na ito. Hindi lang dito sa bansa natin, kundi pati sa ibang bansa. Lulukuhin mo, ipapakita mo, ipopromote mo. Pinalitan mo yung it's more fun in the Philippines. Ano yung may pinalit sila Love the Philippines. Pinalitan nila yung it's more fun in the Philippines. Actually, yun na yung pinakamagandang konsepto.
Magmula pa nung mga naunang mga administrasyon. Yung itong konsepto ng it's more fun in the Philippines, bagamat medyo naging controversial, no? Ito, Maria Teresa, thank you so much and good afternoon. Welcome to Viewpoint. Ano? Ito yung pinakamaganda eh. It's more fun in the Philippines. So, ibig sabihin, masaya. Actually, inano nga ito eh, kiniritize ito negatively. Ha? Kiniritize po ito negatively. Pero, ganun pa man, itinuloy nila. Kasi ang ganda nga naman ng konsepto. No? At napakalinis ng pagkakagawa ng promotion, pati yung logo and everything. So ngayon, makikita naman ninyo, pati yung mga logo natin, kung saan na lang pinagkukuha yung pinagagawang logo nitong administrasyon na to eh. Hindi na logo eh, loko. Diba? Oh. Wala eh. So, pinalitan nila yung It's More Fun in the Philippines, ginawa nilang Love the Philippines. Yan ang ginawa nila, Love the Philippines. Inalis na nila yung It's More Fun in the Philippines kasi gusto nila meron silang, ang gusto nila may sarili silang trademark. Ito ang problema sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang trademark, gusto niyang magkaroon ng sarili niyang legacy, pero puro palpak naman yung pinaggagawa. Paano kung magkakaroon ng sarili mong legacy na pinapakita mo, nangaagaw ka lang? Wala kang ginagawang proyekto. Inuubos mo yung pera ng bayan sa kababiyahe, sa kabibigay ng ayuda. Oh, sa halip na tulungan mo yung mga local investor, binanggit ko na rin po ito sa inyo noon, na kung tinulungan niya yung local investor, hindi ganito ang ating buhay sana. Mas maganda sana dito. Hindi man ganun kaganda. No? Pero hindi sana tayo sumadsal. Diba? So wala. Puro palpak eh. Ano bang pinaggagawang maganda ni Bongbong dito? Wala. Diba? Puro band-aid solution ang ginagawa niya sa problema. Oh, ito, kasama ito. Oh. Asawa niya tumira nito eh. No? Pati yung budget, tinira na nung asawa niya eh. Sipin mo. Alam niyo po kung magkano ibinayad dito? Ha? Teka, nakalagay dito kung magkano yung ibinayad nila dito eh. Ha? Oh. Ito nakalagay Tourism Secretary Cristina Frasco. Ha? Cristina Frasco previously told CNN Philippines that the DOT o yung Department of Tourism spent 49 million pesos. Sipin nyo? Gumastos ang Department of Tourism ng 49 million pesos or approximately 880,000 US dollars. Ha? Para lang dito sa Love the Philippines campaign and slogan. So try to imagine. Campaign and slogan lang. Para lang mapalitan yung slogan na it's more fun in the Philippines. Gumastos si Marcos ng 49 million pesos para lang sa slogan. Gaano itong mga gahaman sa pera itong mga tao ni Marcos na to? Wala na, kanya-kanya na di ba? Kanya-kanya ng dukot at kupitan itong mga to eh. Sipin nyo, slogan lang, 49 million pesos. Pinagagawa nga sa mga estudyante yan. Gumawa kayo ng slogan sa mga local government. O, yung proyekto ng mayor. O, gumawa kayo. Magkano ibinabudget ng mayor lang. O, kung sino mananalo sa slogan natin. O, bibigyan natin ng 10,000 pesos. Nung panahon ni ERAP, nagpa-contest siya. Contest ito. Ng slogan. Na ikikerry ng Pilipinas. Doon sa kanyang economic policies. Para sa economic policy ni ERAP,
Nagpa-ano siya, nagpa-contest. Slogan making. Slogan. Magkano ang award niya? 10 million lang. 10 million ang mananalo dun sa slogan yung mapipili. Tapos ito, 49 million. Yung meron pa, hindi gumamit ng agency sa ERAP. Walang agency. Naka-broadcast po yan kung sino yung gustong sumali. Ganun ang ginawa niya. So, ibig sabihin, naka-open ito sa lahat ng Pilipino. Merong simpleng Pilipino ang nanalo. Walang agency na ganito. Naging slogan yung Angat Pilipinas. Yan ang nanalo na slogan. Yan ang napili nila. So nanalo yung tao, ordinaryong tao. Di nakatulong siya doon. Tapos nakatulong din yung tao dahil yun ang nagamit dun sa kanyang slogan. Ito, gumastos ng 49 million para doon sa slogan lang, mapalitan lang ng Love Philippines yung It's More Fun in the Philippines. So pagkatapos, anong nangyari? Palpak. Di ibig sabihin, pumalpak yung 49 million mo. Pero ito sigurado ako, yung 49 million na yan lang yung pinareceive nila, pero hindi yan yung tinanggap ng agency. Hindi 49 million ang tinanggap ng advertising company. Yan lang yung pinirmahan. Para nang sa ganun, malinis pagka inaudit. Diba? 20 million pagkain nung gumawa ng logo doon. Sir, pagkain nung gumawa ng logo, Putres niya. Pati yung logo na yan, di ba? Pinagawa pa nila. Tapos palpak, ginaya nga lang eh. Di ba? Walang originality. Di ba? Meron pang gumawa ng logo, ginaya, yung logo ng anong province yung sa Quezon. Nagreklamo yung gobernador na yun ng Quezon. Dahil pinalitan lang yung ibang nakalagay pero yung design is the same. Sipin mo kung gaano kahina yung mga diskarte para lang magkapera. Itong mga tao ni Bongbong Marcos na ito. Tapos hindi lang po yan. May total pa yan May nabasa akong total niyan kanina na umabot halos sa 900 million daw 900 million ba yun? Yes. Something like that Na yan yung kanilang ginawa. But anyway, hindi ko na mahagilap yung presyo. Pero yun ang isa nakakapagtaka. Bakit gumastos sila ng 49 million para lang dun mapalitan? Tapos ito pa, hindi sinabi nila gumastos sila ng 49 million para sa slogan slogan. Slogan daw. Pero ang sinasabi ng departamento, sabi, while the department insists no public fund were used for the video. Maniniwala ba kayo dun mga ka-DDS? Yung video na ginawa nitong advertising agency na ginamit doon sa promotion na galing sa ibang bansa. Yung lugar na kinunan, yung beach na kinunan, beach ng ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Tapos sasabihin, para palusot.com ito wala daw ginastos na public fund. Ba't gagawin ng agency yun kung hindi sila babayaran? Bahagi yun ng bahagi yun ng, anong tawag nito? Ng programa. Bahagi nga ng programa ba't hindi gagastusan? So,
Ito palusot maliwanag po, palusot po ito. Oh. Ha? Palusot nila to eh. Kasi wala na silang ano, nakulong sila dito eh, nahuli sila ng gusto eh. Oh. Ha? Sipin nyo, gagastos sila ng ganyang kalaki. Na walang kinahantungan po eh. Ginastosan nila, walang kinahantungan. Oh. Tumaas ba yung tourism natin? Ha? Eh sa record natin, wala, mababa eh. Ang nagpapataas ng record ng tourism sa Pilipinas ay mga inchik. Sila ang number 1 tourist na pumupunta sa Pilipinas, na umaabot ng 1 milyong Chino sa loob ng 1 taon. Oh. Sabi ni Sir Ferge, mga tulpo po ata na involved dyan dati, Doc, yung sa ano po naman yan, yung sa kapatid niya. Oh. Iba naman po yung sa kapatid niya na yan. Oh. Pero nakita nyo, pinatanggal kagad ni FPRRD yan. So, ganyan manggamit ng mga tulpo. Nakinabang sila. Dahil kapatid nila, sa kanila napunta yung advertisement. Pero hindi po sa hindi po dyan sa, alam ko 60 million yun eh. 60 million pesos po yung ibinibintang sa kanila na napunta. Hindi naman lahat ng tulpo eh. Sino to? Kay Ben Tulpo na punta. Oh. Diba? Ang sabi ni Ma'am Sasi, ang titigas na talaga ng mukha nila, Doc. Yes, grabe. Grabe. Tsaka yung 60 million yata na yun, total yun. Eh, ito, 49 million. Slogan lang. Diyos ko, papalitan mo lang yung slogan. Salita lang yun. 49 million na yung halaga ng salita na yun. Love the Philippines. That's already worth 49 million pesos. Diba? Oh. Isipin nyo mga ka-DDS. Salita lang yun eh. Ganun na ba kamahal ngayon yung slogan? Eh pwede mong ipagawa sa estudyante yan eh. E di sana nakinabang pa yung mga Pilipino, hindi itong advertisement na to. Diba? Eh dito makikita natin halata yung mga, hindi lang yung panluloko, yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Oh. Papalitan mo lang yung slogan, 49 million pesos na. At para lang sa slogan, ba't kailangan mong magbayad pa ng advertising agency? Pwede mong ibigay yan sa DepEd at sabihin ng DepEd, o kayo mga estudyante, o meron tayong ganito para sa turismo. Para ma-promote. Bakit? Para magkaroon ng kaalaman, maging aware yung mga estudyante sa programa ng gobyerno. And that is part of the information. No? Para maging aware ang mga mag-aaral na ito may programa ang gobyerno. Kagaya ng ginawa ni ERAP. Ibinaba niya lahat sa kahit sino sa inyo. Sa baba, gumawa kayo ng ganyan. Estudyante po yung nanalo eh. Tatandaan ko yan. Yung nanalo po dun sa Angat Pinoy. Yun ang naging slogan, Angat Pinoy. Estudyante po yung nanalo diyan. Dahil ibinaba nga yan sa mga tao, sa masa eh. E tapos ito, 49 million, inilagay mo lang dun sa agency. Imposibleng lahat yan dahil lang dun sa slogan, 14 million na, biyak-biyak na yan. Diba? Naghati-hati na yung mga yan. So, ito pinupula lang natin kasi gumastos na eh. Binanggit ko na sa inyo yan dati. Kumuha si Lisa Araneta Marcos ng 18 billion pesos sa Kongreso para sa promotion nitong Department of Tourism.
O pagkatapos, ito lang ang ginawa nila. 18 billion. Tapos ang inirelease lang nila na ipinapakita nila is 49 million lang. Diba? O nasaan yung iba? Doon yung ibang pera na bahagi ng 18 billion. Saan napunta? O. Diba? O. Ito yung mga ito yung mga malalaking katanungan na ayaw sagutin ng Malacanang. Umiiwas ang Malacanang sa interview. Ayaw nilang sagutin when it comes to pera. Ayaw nga nila nung sinisilip sila sa ginagastos nila. Kita nyo? May narinig ba tayo na media na nagtanong na anong importansya nung concert? Ano pong ipapakinabang ng mga Pilipino sa concert? Samantalang ang mga reporter natin, very intellectual kapag ka nagtatanong at very critical kapag nagtatanong. Diba? Kita niyo yung sa ABS-CBN. Harapan, tinanong si PRD, di ba? Oh, si Bigornia ba 'yon? Oh, ng ABS-CBN. Oh, anong tanong niya? Mr. President, gaano pa po ba karami yung mapapatayin ninyo sa war on drugs? O, di ba? Ganun yung mga tanong niya. Ngayon, nakukuha ba nilang magtanong kay Marcos ng ganun? Ilang Pilipino po ba ang gaganda ang buhay dyan sa concert na gagawin sa Malacanang? Diba? Ilang porsyento po ang ibababa ng inflation rate yung pa-party ninyo dyan? O yung concert dyan ni, anong tawag nito, ni Martin Nievera? Walang nagtatanong ng gano'n. Ngayon, wala. Samantalang nung panahon ni Tatay Digo, malayang-malaya sila. Malayang-malaya sila na nakakapag ng ganyan. Pero ngayon, wala na. Lahat sila natapalan ng pera. Kaya ganyan no? Lahat sila natapalan na ng pera. Bukod sa tinatakot sila, binigyan na sila ng pera. Basta walang magtatanong tungkol sa gastos. Walang magtatanong tungkol sa gastos. Yun lang. Kaya tahimik sila Tapos yung mga kapalpakan, hindi nila nire-report. Hindi nila binibigyan ng komentaryo. Hindi kagaya nung araw. Nagbibigay sila ng komentaryo. Ngayon, wala na. Takot silang magbigay ng komentaryo. SMNI na lang ang kumakana ng komentaryo. SMNI. The rest, wala na. Pati ang Net25, wala na rin. Ano na rin sila? Sunod na sila sa Agos. Di ba? Bawal Tanungin mo tungkol sa resibo ng ginastos ng Kongreso. Ipapatawag ka ni Martin Romualdez, tinatanong mo yung resibo. Ipapatawag ka nila Suarez. Tapos iko-contempt ka nila. Kasi tinatanong mo yung resibo ng gastos, bawal yun Diba ganyan yung nangyari kila, Dr. Badoy, tsaka kay Eric Celis. Tinanong nila yung expenses, yung almost 2 billion na travel expenses. Paano ginastos? Anong ginawa sa kanila? Pinatawag sila sa Kongreso. Tapos kinontempt sila. Kaya hindi dapat magtagal itong ganitong klase ng gobyerno sa atin. Dahil ganito lang mangyayari, walang mangyayari sa Pilipinas talaga. Isipin nyo yan, sa tourism, para lang sa logo, para lang sa slogan,
Magbibigay ka ng 49 million, putrang nasalita lang yan eh. Ang pangit pa nung ginamit nila, love the Philippines. Oh. How can you love the Philippines? Bagsak ang ekonomiya, mataas ang inflation rate, mataas ang kuryente, mataas ang krudo, maraming walang trabaho. Oh. Hindi na uhuli ang mga drug lord. Bawal hulihin ang drug pusher. Ha? Oh. Tanggalin lahat yung mga kaalyado ng mga Duterte sa buong Pilipinas. Isuspinde. Di ba? Oh. Sirain ang Davao Region. How can you love the Philippines? Magulo. Oh. Di ba? Paano mo mamahalin ang Pilipinas? Yun ang kanilang base to sa kanilang slogan, love the Philippines, para daw sa turismo. Diba? May mga generals daw nag-walk out sa command conference, mukhang may mga pumapalag na gusto nila. Nasa gusto nila. 3 kilyon. Ano na po 'yan? Anong tawag nito? Nagsimula po yan nung may naputulan na daliri na isang Navy diyan sa South China Sea. No? Yan, nagbigay na ng sulat yung mga generals na yan at mga active soldiers kay Bongbong Marcos at kay Gibo Teodoro. At sinabihan na sila. So siguro ngayon meron na namang panibago kasi sa nalalapit po yan na zona, yung binabanggit mo, 3 kilyon, no? Yung mga nag-walk out na mga generals. No? Kasi ilang beses na silang pinagmukhang tanga dyan ni Gibo Teodoro. Dahil si Gibo Teodoro, sinasabi ko nga, sumusunod yan sa gusto ng CIA. Tao po ng CIA, tao ng Amerika yan. Tao po yan ni Austin. Si Gibo Teodoro. Double compensation yan. Nag-i-spy yan dito sa Pilipinas. Yung role ni Ed Angara nung araw, yung tatay ni Senator Angara ngayon, yung role ni Ed Angara nung araw nung senador siya, yan ang role ngayon ni Gibo Teodoro. Kaya yung sinasabi nila Risa Ontiveros na si Alice Goo spy ng China, kaululan po yun, katarantaduhan yun. Hindi kukuha ng spy ang China na mayor. Anong maihita niya sa mayor? Wala. No? Yung mga akusasyon na lang nila yon. So kaya anyway, thank you for the information, Triskelion, ha. So yan hindi na po tayo magtataka diyan kasi ilang beses na po silang ginagay Sara na she is appointing herself as the designated survivor. Oh? At ngayon, nakita na nila, dahil yung announcement nga natin na People's Zona sa July 20, no, ina-anticipate na nila. So, kaya siguro nagpatawag ng command conference. Oh. Kasi wala na po tayong tension sa South China Sea. Although ngayon, nagpa-practice ang kasalukuyan po, mga ka-DDS. Nagpa-practice po ngayon sa South China Sea ang Russia at ang China. Ang Taiwan, yung Japanese vessel nga, muntik na mabira yan eh. Sinabihan na sila. Ngayon, may mga live ammunitions na papuputokin, kagaya rin ng ginawa sa EDCA. Tapos bigla na lang yung isang ship, isang Navy vessel ng Japan, na kunwari minomonitor yung ginagawa ng China, biglang pumasok sa teritoryo at tumagal doon ng 20 minutes. Pinaikutan na po yun ng mga Navy ng China. Buti nga hindi sila binomba ron eh. Nasa loob sila ng teritoryo, trespassing na yun eh. Tapos inignore nila. Pinaalis na sila ng mas maaga, pumasok pa rin sila. So iniimbestigahan po ngayon ng mga Japanese yan. Pero palagay ko,
iniutos pa rin niya ng kano sa kanila. Iniutos ng kano yan. So dito, palagay ko, may inuutos na naman sa atin kung ano man, kung hindi man ito related sa SONA, yung sinasabi ni Sir Tresquillion, meron na naman sigurong inuutos ang Amerikano kay Gibo Teodoro at ito na naman kumakanan naman si Gibo Teodoro. So sabi ko sa inyo, palapit na ng palapit. Gobyerno, itong administrasyon na ito, binanggit ko na sa inyo yan. Sila ang gagawa ng dahilan para mapatalsik sila sa pwesto. Tandaan nyo po yan. At yung gawa na yung binalita mo, Tresquillion, sa atin, yung pag-walk out, no? Eh yan po pag-iipon. Ha? Pag-iipon yan ng mga kapalpakan at mga kasamaang ginagawa ng gobyerno sa ating military. Tandaan ninyo yan. Hindi madadali ang mga yan, no? Ha? Ang sabi ni Dako, ang taas ng dollar di binabalita. Pero binanggit ko po dito yan. Binanggit na po natin dito yan, yung papataas. Ha? Pinoroject na po natin yan hanggang from 58 magiging 59 by August at by the end of the year baka pumalo ng 60. Ganyan po yung posibleng mangyari. Binalita na po, dito po, diniscuss na po natin yan sa live ko. Ha? Sabi nga natin, itong media, wala tayong masyadong maanoan dyan sa mga mainstream media. Ha? Yan isa. So again, ako ang iniisip ko doon sa sinabi ni Tresquillion is related dito sa related sa SONA ni Bongbong. At itong pinakalat na natin na information about the people SONA. So palagay ko, dyan na napapaloob itong Security Council o yung defense meeting na sinasabi ni Tresquillion, no? Diyan na siguro nakapaloob yan, no? Yung command conference na sinasabi. At yung mga general na nag-walk out na yan, nako, sinasabi na sa gobyerno, mag-isip-isip sila dyan. Ha? Mag-isip-isip sila dyan. Oo. Ha? At hindi nila hawak ang utak ng mga yan. No? Ilang generals na ang sinampal sa Malacanang, ilang PSG na ang inabuso. Hanggang ngayon, pinupuyat nila yan halinhinan na nagbabantay ang PSG sa Malacanang dahil sa gabi-gabing party-party. Nahihirapan ng PSG pero tinitiis nila yan. Minumura yung kanilang mga officer dyan, sinasampal. Tinitiis yan, hindi kumikibo si Brownie. Diba ilang ulit ko nang binanggit sa inyo yan? Yan ang isang sabi ko na sa inyo. Yan, sila ang gagawa ng kadahilanan para sila mapatalsik sa pwesto. Hindi tayo. Binanggit ko yan, di ba? Hindi tayo, hindi ang militar. Sila mismo. So yan, umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan. May mga susunod pa po yan. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, abangan natin. Ito, ano na natin yung July 20. Isa sa mga malalaking event na mangyayari. May kasunod pa yan. Binanggit, sinabi ko na. No? Ayoko lang maging specific kasi I am not privy to that mga programang magaganap. I am not privy to that. So, ayaw nating makisaw-saw sa ganyan. Pero yung sinasabi ko sa inyo, based on our analysis, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring magaganap. Based on our analysis, there are big events that will happen in the future. O, di ba? Malayo pa, binanggit ko na kung sakali man swertihin na makalagpas sa SONA si Bongbong Marcos, aabot tayo sa eleksyon.
Kaya nga yung ating preparasyon hanggang eleksyon. Pero kung ano yung mangyayari in between SONA and the election day, hindi po natin hawak yan. Pero meron na tayong nakikitang mga mangyayari dyan. But we still have to prepare for the 2025 midterm election. Kaya nga naglalagay na tayo ng lineup ng mga tao, ng mga gusto nating ipalit. Pero hindi natin pinapasubalian yung mga malalaking event na posibleng mangyari. Dahil everyday may mga nagaganap na hindi magandang pangyayari na ang nag-mimitigate, ang i-stimulate mismo itong administrasyon. So kaya sabi ko, sila ang sisira. No? Okay lang yan po yun, Doc. Ipabasa natin sa hapon. Sa hapon, tamang-tamang slogan. Alam ko na ibig mo sabihin, Sir Perch, no? Ha? Rob the Philippines. yan yung sinabi ni Ninoy Aquino noon sa Japan. Ha? Ay, sa Amerika, yung speech niya sa Houston, Texas. Oh, doon sa university, no, ng yung Texas University sa Houston. Oh. Sabi ng Hapon, ano daw sabi ni Marcos? I rob the Philippines. Oh, and I rob them more. So yan, no? Oh. So, alam na natin yan eh. Kaya lang, di ba, napakalaki. Napakarami na pong issue talaga. Napakarami ng issue na hindi talaga maganda, no? Oh, di ba, love the Philippines. O ito, sabi nga, mahalin ng Pilipinas, pero hindi naman nila mahal ang Pilipinas. Sabi ni Ma'am Sassy, tama naman yun. O ito ngayon kay Ma'am Rosemary, paano mo mamahalin ang Pilipinas kung bangagang presidente? Tama. O, sabi ni Ma'am Maita, si Ate Maita, simula na may mga disgruntled. Yan ang sinasabi natin. Sila ang gagawa niyan, hindi po tayo. No? Kay Ma'am Sophia, wala na akong nakita sa balita na pusher hinuli sa kasalukuyan. Wala po, pinapakawalan na. Pinapakawalan na po. Ganit po. Pag-usapan natin ng konti yung droga. Kapag hinuli po yung pusher, wala nang yung pusher, wala na pong magbebenta. Pag hinuli yung user, wala nang gagamit, walang market. So malulugi ngayon yung manufacturer, itong mga drug lords. Pag nalugi sila, lugi din itong mga protector, itong gobyerno. Itong sila Abalos, paano kikita yung mga yan? Kaya nga bawal hulihin eh. Diba? Kasi marketing yan eh. Marketing strategy. Siyempre meron silang sinusunod dyan na monthly sales. So may mga kota-kota yan. Yan ngayon yung kanilang pinagkakaabalahan. Di ba? Wala tayong magagawa sa mga yan kapag ginusto nila kasi iniisip nila sila ang batas. Yun ang isa, no? Sila lang ang batas. Yan ang kanilang nasa isip. Pero sabi nga natin, no? Itong mga nangyayari na ito, patong-patong na po ito, tayo, pinag-uusapan natin before, nung magsimula tayo, yung kanyang pagkakasangkot ni Bongbong Marcos diyan sa cocaine, na naging topic at naging issue, naging topic sa hearing ng Senado. Na pinilit nilang ginurgor, maliwanag yun, nakita natin yun, witness tayo doon. Diba? Pagkatapos, ito na, yung sumunod na, yung kay BP Sara na, no? Yung panggigipit na sa Davao, tuloy-tuloy na, hindi na natapos. Until now. Tapos yung West Philippine Sea, yung ginawa nilang tanga, pinagmukha nilang bobo ang ating mga militar, ang ating Philippine Navy sa international community. Diba? Ginawa nilang tanga. Sipin mo, ang itinapat lang, Chinese Coast Guard.
Di ba? Diniscuss po natin yan eh. Diniscuss natin yan. Sino may kasalanan yan? Si Gibo. At yan, pinalagan ngayon ng mga military. Kaya nga sumulat sila. You should take the responsibility. Oh. Kasi umaksyon siya ng sarili. Bago po ipadala ang mga Navy na yan dyan sa Ayungin Shoal. Nagkaroon muna ng command conference ang National Security Council at tinutulan ng mga military, ng mga generals na member ng National Security Council na ipadala ang Navy dahil hindi trabaho nga ng Navy na yan. Hayaan ang Philippine Coast Guard na siya ang mag-escort doon sa resupply mission. Kasi alam ng mga generals na kapag Navy ang pinadala mo dyan, nang hihikayat ka ng gulo. Alam na nila yan. Mga military yan eh. Kaya nga ang China, hindi nagpapadala ng military ng Navy nila dyan sa Ayungin Shoal o sa Scarborough. Thank you, Master. Thank you so much. Welcome to Viewpoint. Kasi ayaw nilang mag-attract ng gulo. Kasi it only means you are attracting you are attracting the other country to get into war. Percy Tacliad, thank you so much and welcome to Viewpoint, sir. So kaya hindi sila nagpapadala dyan, puro Chinese Coast Guard lang. Pero hindi sinunod ni Gibo Teodoro. Ang nakakapagtaka, itong si Brownie, AFP Chief of Staff ka, hindi ka masunod. Ikaw ang sumusunod. Bahagi siya ng National Security Council pagkatapos pinabayaan niya na ganun. Kaya nagalit yung ibang generals, sumulat kay Gibo. Anong banta sa kanya? You will take a dose of your own medicine. You will take responsibility of your own action. Yan ang sinabi sa kanya ng mga retired general. So, kung makikita natin, ngayon, kasasabi lang ni, may command conference, for what? Ito, alam ko, in preparation for the SONA. Dahil dun sa sinabi nga siguro ni, sineryoson nila ng gusto. At baka nga ang gusto, maglagay dyan ng contingency. Nagagamitin ng military. Sa halip na pulis, edi sinabi na nga, 6,000 policemen will be deployed in the area. Dahil sabi ng pulis, wala kami nakikitang threat. Kasi prior to that, a month before, last month lang po, ang inirelease ng PNP, magdi-deploy ng 20,000 policemen para sa SONA. Kaso nagbago. Sabi, we do not see any threat to the president. That's why we reduce our men, sabi niya. 6,000 na lang, from 20,000 to 6,000. So marami pa rin yung 6,000. Pero kalat yan, iba-ibang area yan, dyan sa may Commonwealth. Tapos nagsalita si BP Sara. Di ngayon, dagdag na naman sila. Kaya yan siguro nagpatawag ng command conference. Winnie, thank you so much. Welcome to Viewpoint. Diba? So yan yung siguro yung patungkol din sa command conference. At meron siguro na naman silang baka gusto nila na guluhin ng military. Itong gagawing People SONA sa 20. Baka ito, bahagi ito ng pinag-uusapan nila. At military ang gagamitin nilang manggugulo. Diba? Sabi ni Rini, sabi ni Ganda, ganon kapraning sila, ha ha ha, takot sila sa sariling multo nila. Correct, tama po yan. Okay, sana all. Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ay wala. Para puro kabaligtaran po yan. Actually, yung pinagsasabi ni Bongbong Marcos, puro na lang yan palabok. Palabok na hindi masarap kainin. Ganyan yan. Diba?
Yan, yan sinasabi pa nila. Ito sabi ni, ano to, Lore Hamito. O, di guilty pala sila, sir. Wala na silang tiwala sa sarili nila kasi wala silang ginawang tama. O, puro palpak. O, tama po yan. Di ba? Hindi, nakakapagtaka eh. Magsusona ka, okay lang, tumawag ka ng command conference. Wala namang problema doon. That is very natural. No? Sona, kailangan mo yan kasi isi-secure hindi lang si Marcos ang isi-secure eh. Pati yung mga guest. So okay lang yon. Contingency measures ang tawag po doon. Kaya nagpatawag ng, anong tawag nito? Nagpatawag ng command conference. No? Part of the contingency measures sa nalalapit na zona. Pero yung ganyang may sabi ni Triskelion na may walk out ng mga generals na member ng National Security Council, ibang usapan po yan. Ibig sabihin, itong mga nag-walk out na to, meron silang hindi nagustuhan doon sa pinag-uusapan. Na merong bagay na hindi tama o hindi dapat, pero ipinipilit. So, yan yung ibig sabihin niyan. Kaya sila nag-walk out. Ganyan lang eh. Sabi ni 1R, question mark. Sabi niya, walang magtatangka dyan. Wala namang kabuluhan ang sasabihin niyan. Puro pangakong napapako. Actually, sa seryoso yan eh. Ba't nga naman aatin pa, wala ka namang maririnig, wala namang sasabihin. Diba, totoo naman eh, mas masarap ang manood ng Netflix. Diba? Kesa makinig kay Bongbong Marcos na wala namang laman yung sasabihin at puro pangarap. Puro pangarap. Mag-aaksaya ka doon. Sayang isang oras, ano? Yeah, Gina Perez, good afternoon. Thank you so much. Welcome to Viewpoint, diba? And who's that? Si Gina Perez. Good afternoon to you, no? Sarap lang daw ng pagkain, sabi ni Nature Lover. Good afternoon to you, Nature Lover. Welcome to Viewpoint. Pupunta lang doon yung iba para makikain ng libre. Sayang nga naman, di ba? May mga dala pong plastic bag. Para balot. Diba? Yun ganun ang ginagawa eh. Diba? So, praning na. No? Ako, bala ko pa naman mag-post ng kay Inday Sara at itatag ko na president. Our new president. 2024 to 2028. Ano kaya magiging reaction ng mga LBM doon pag nakita nila yung content ko na gano'n, ano? Wala na. Yung ginagawa na nila na yan, panicking. Ang tawag po dyan. No? At kung totoo nga ito, nagsipag-walk out na to, kabahan na sila dyan. Kabahan na sila. Yung pag-walk out na yan, may kasunod po yan. No? May kasunod yan. Kaya sabi ko nga sa Abente, ini-invite natin itong mga LBM na ito, itong mga alimuom ng lipunan. Ini-invite natin. Na gusto nating makita sila doon sa kung saan nandoon yung zona ng people zona. Doon sila pumunta. At suot nila yung uniforme nila na we support BBM, we love BBM, Marcos loyalist. Isuot na nila kung ano yung mga uniforming meron sila na patungkol kay BBM. Para naman malaman natin kung sino-sino sila, di ba? Sabi ko nga, iipunin natin sa isang lugar yan at may pagdadalhan sa kanila. Kailangan makita natin yung tapang ng mga yan eh. Diba? Panay steak at lobster ba naman ang pagkain doon, sabi ni
si Emmy. Alam na kagad, ano? Steak tsaka lobster, ha? Ano pa, beef yun, ano? Ano pa yun, ha? Anong tawag nito? Times 3 pa yung presyo. Kasi siyempre may mga bibigyan pa ng mga tao, eh. Oh, kasama na yung kupit dun, eh. Oh. So, napaka, ano po ng sitwasyon nila ngayon. 3 araw na lang. Sabi ko nga, nagka-countdown na sila. Oh. Ha? Oh, Doc, coffee muna. Yeah, hindi na madalang na tayo magkape sa umaga lang po, ano? So, kupit, word of the day. Oh, yan, tama, kupit. Like 20 million, di ba? Oh. Ano mo noon, di ba? Tapos nandun si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan. Oh. Tignan natin, di ba, makikita natin, kaya sabi ko, hindi siya exciting, pero interesting. Kasi sigurado, merong mga anti-Marcos na biglang nandoon, aattend doon para makikain. Ha? Oh, sabi ni Ma'am Maita, tomahawk steak daw, 10,000 daw per order. Wow! Ang mahal yan, ha? Oh? Yeah. Dapat lang, chill lang tayo, Doc, sabi ni Sana All. Kaya ako, chill lang ako. Yung nagpapanik, yung Malacanang. Kaya nagpatawag ng command conference, eh. Ha? Malapit na yung kanyang SONA. Ano sabi? State of no accomplishment. Oh. State of no achievements. Oh. Sira diet ni Sharon, sabi. Oh. Lahat yung kakantahan ni Sharon yun, di ba? Balutin nyo ako ng steak at lechon. Wala na. Nagpapanik ng mga addict, Doc. Sabi, yes, tama po. Papanik na po sila. No? Kaya, ganyan siguro ginagawa. Ilang araw na lang, eh. Di ba? Isipin nyo. Pagka new renovated daw ang batasan, yes, nakita po natin. Pati yung mga bagong upuan, bagong long table, no? Bakit kailangan mo maglagay niyan? Tapos lalabas ngayon sa audit, kunwari, i-report nila, that is more than 20 million na. No. Kasi, i-justify nila bago yung flooring, bagong tiles, eh. Ha? Yung mga walls, yung kortina, yung mga dining tables bago, pati yung mga dining chairs magaganda, naka-plastic pa nga, eh. Sabi ni Ma'am Maita, California rice pa gagamitin. Alam niyo ba yan, Ma'am Maita, yung California rice? Nakakain ako niyan, eh. Maliliit yan na matataba, masarap kainin yan. Naging available yan. Magkano lang ang kilo ng, nung inabot ko yan dito, ang kilo ng California rice, something like nasa 32 pesos yan per kilo. Ganyan lang. Ngayon, wala ng California rice. Di ba? So, pero masarap yung California rice, Ma'am Maita. Natikman ko na yan. Ha? Masarap yan, eh. Makikita kasi ng ibang mundo. Anong ibang mundo? Para sikat daw, sabi ni Com Warriors. Makikita ng buong mundo yung pagbabago. Naku, hindi po yan hahangaan. Hindi yan pupurihin dahil nakapokus ang international community. Hindi doon sa renovation ng Congress, kung hindi doon sa laman nung sasabihin ni Bongbong Marcos. Yan po ang aabangan nila. Anong mga pangako na naman yung gagawin ni Bongbong Marcos? Tapos i-compare nila yan sa nakaraang SONA. Ganyan po yung gagawin. Kawawang Pilipinas, sabi ni Don Mac. Lalong naghihirap ang mga Pilipino sa ginawa ng bangag na presidente. Correct.
Pera ng taong bayan ang winawaldas nila. Sabi naman ito ni 1R, question mark, no? Ang daming nagugutom. Yan nga sinasabi natin eh, oh. Maharlika, I gotten wealth. Ano? Ito, meron na, ah. Totoo talaga yung sinasabi ni Maharlika na grabe ang pagnanakaw sa kabanang bayan. O yan, tama, no? Ah, Maharlika, bago ka, Maharlika. Thank you for joining my live, ah. Oh. Sabi naman ni Ganda, hayaan na natin yung 20 million para sa SONA. Total, huli na SONA. Huli na ba? Ikaw talaga, pinipredict mo na rin na huling SONA niya na yan, ha? Ha? Ako, hindi ko pa sinasabi yan, ha? Pinangungunahan mo ko, ha? Oh, ang dami na talagang nagugutom, sabi nga, no? So, malalaman natin yan. Pero palagi ko yung command conference na yun, para yun dun sa ano nga, sa SONA, tsaka itong yung SONA natin. Ha? Kinakabahan na sila dun sa SONA natin kasi sabi ko nga, mag-ready na kayo yung mga atin dahil posibleng ma-extend yung mga araw na yan. Oh. So lahat naman ng pasubali tsaka yung possibility ginagawa natin yan, di ba? Oh. So para nang sa ganun, wala naman tayong wala tayong maiiwan sa mga ka-DDS natin, di ba? So at least alam natin na pag naka-prepare kayo, no? Kahit anong mangyari diyan, naka-ready na damit ninyo, no? Kasi sandali na yung makigamit, makiligo. Merong kasing nagpupunta sa mga hotel na mga taga malayo, mag-check-in yan. O pag na-extend yan, kung ilang araw, o di sige, doon din sila. So ngayon, pwede silang makigamit ng toilet dun sa kwarto na pinag-check-inan nun para makaligo man lang, makapagpalit ng damit, and then balik na naman. O, di ba? So ganyan lang yung gagawin yan. So, kaya nga, you have to prepare yung mga ka-DDS natin na a-attend ng personal. Hindi pa nga natin alam kung saan, no? At kanina, binanggit ko yung vlogger, ha? Pag dumaan sa inyo yung kanyang YouTube content na yon na sa Luneta, wag nyo nang pansinin yun. Ha? Ano lang yun, nanghihikayat, ginagamit niya lang yung sitwasyon para makadagdag dun sa kanyang views saka followers. Gusto niya sumikat kagaya nila Banat Bay, kaya lang mali yung diskarte niya. Nagbibigay siya ng misinformation. Yun ang problema niya. Nagbibigay siya ng wrong information sa mga tao. At ginagamit niya ang mga diehard Duterte supporters, no, para sa sarili niyang gain o kapakinabangan. Di ba? So kaya iwasan niyo po yan, yung vlogger na yan. Yung mga naka-subscribe dyan, kung nandito man kayo, mag-unsubscribe na kayo. Yan, ano? At yung pala sa yung sa PhilHealth tinalakay natin before, pero mas magandang ngayon siguro tomorrow morning, no? Tatalakayin natin yung pag-aalis nung 89.9 billion pesos sa PhilHealth. Tinalakay na natin yan, no? Kaya lang, we will have a profound or another argument, no? Kasi itong gagawin nating argumento, yung aking sasabihin naman sa inyo, this will concern the military personnel and the police personnel. Patungkol dyan sa PhilHealth na yan. Dahil si Ping Lacson ay pahayag siya patungkol dyan. So, kailangan matalakay din natin yan, mabigyan natin ng obserbasyon tsaka opinion, no? Yan ang natin. Yan ang tatalakayin natin. Maybe tomorrow, no? Kasi hindi lang po sa atin kasi yan OFW, tayong simpleng mamamayan dito, no? At yung ating mga military personnel, yung ating police personnel,
na tinatanggap na nga nung marami na nagpapakatanga sila para dito sa Pangulo na to, tapos ganyan pa yung gagawin, no? Kalusugan ng pamilya nila ang nakataya dyan, no? Kaya we will try to tackle that and we will try to discuss it, anong tawag nito? Yung mga circumstances one by one. Para nang sa ganun, maging mas malinaw uli sa atin, no? Meron kasi tayong mga followers dito, tsaka ka-DDS na nasa Philippine Navy. Natatandaan ko may nag-follow sa akin na Philippine Navy, no? Meron din mga pulis. May mga pulis na nakapalo po sa akin So, patutungkulan lang natin sila, no? Kasi nakakaawa naman nagagamit sila sa hindi tama di ba? Okay. So yan. So okay, 5:60 na po mga ka-DDS Dumating na tayo sa puntuli ng parting time, ano? Kung medyo short man yung ating time ngayon, pagpasensyahan nyo na, no? Pero tomorrow, kung maganda-ganda yung ating magiging diskusyon, baka humaba na naman tayo bukas, no? So again, nagpapasalamat na po ako sa lahat ng mga ka-DDS natin at mga followers, no? At yung ating mga viewers ngayon, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik, no? At pagsuporta dito sa Viewpoint, no? Sa live broadcast, yung pagtambay ninyo mula kanina hanggang ngayon, ano po? Maraming salamat sa inyo, Yung mga ka-DDS natin na nakasama natin, no? Master, thank you so much sa pahabol, no? Percy, thank you so much, itong mga nakasama natin sa diskusyon, yung mga nag-comment natin ng mga ka-DDS, thank you so much sa inyo, no? At ito ring mga, si Darling Sassy, thank you so much, Darling, na itong mga gifters natin, na mga nagbibigay sa atin, sumusuporta, no? Yes, Madam Jenna Perez, thank you so much, baby, no? Baby pa yan si Jenna kasi, no? Maraming salamat sa patuloy na pag-appreciate nyo sa ginagawa nating discussion about sa mga napapanahong issue na malaki ang epekto sa ating ekonomiya at kabuhayan, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Doon sa mga LBM, salamat sa views ninyo, Tuloy nyo lang yan dahil kumikita rin naman kayo, Hindi kayo makapag-live ng sarili ninyo dahil wala namang manunood sa inyo. Baka atakihin kayo, no? Okay? So, thank you sa very much po again, no? Magkaroon sana tayo ng isang mapayapang gabi. Pagkalooban nawa tayo ng Panginoong Diyos ng panibagong ng pag-asa sa kinabukasan. Ano po? So, maraming salamat po mga ka-DDS at mga kababayan natin, Lalo na dyan sa mga OFW. Okay? At mga seafarers, no? At yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Magkita-kita po tayo uli bukas. Okay? Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.